Welcome to James Bong TV. Good morning mga kaibigan and welcome to James Bong TV. Usapang sasakyan tayo. At sa umagang ito, ang tatalakayin po natin ay request ng isa sa ating mga kaibigan. Dahil naman ang vlog ko ay tungkol naman sa mga sasakyan, bakit daw hindi ko itapik yung tungkol sa comprehensive auto insurance? Total, interesting naman talaga yung tungkol sa comprehensive auto insurance. At ang totoo, marami po sa ating mga kababayan, mga kaibigan, na hindi alam kung ano ba yung comprehensive auto insurance. At hindi rin nila alam kung saan ba ito ginagamit. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, babati muna ako sa ilan sa ating mga kaibigan dyan. Shout out kay Kent Alvin Salazar at binabati ko rin si Alex Ross. Sana ay masubaybayan nyo yung ating episode na ito ng ating vlog tungkol sa topic natin ngayon, at kahit paano ay meron kayong mapulot at matutunan sa episode natin ito. So ngayon, ano nga po ba ang tinatawag na comprehensive insurance, mga kaibigan? Sa mabilis at madali pong paliwanag na madaling maintindihan ng ating mga kababayan, ito po ang sasagot sa gastusin kung sakaling magkaroon ng kasiraan ang ating sasakyan. Yan ho yung pinaka-basic na maaari nating ibigay na kahulugan o kung ano ba yung comprehensive insurance. Pero ano-ano ho ba yung mga dahilan ng pagkasira ng sasakyan na pasok sa coverage ng comprehensive auto insurance? Kasi para lang po sa inyong kaalaman, hindi po common nasira yung ating sasakyan, ipapakover na natin o ipapasagot na natin ng gastos doon sa insurance company na nag-write o nagbigay ng ating insurance policy. Hindi po. Ano-ano po ba yung mga causes na pwede na ipa-cover dun sa ating insurance policy? Magbibigay lang po tayo ng ilang mga halimbawa. Halimbawa po, yung nabagsakan ng sanga yung ating sasakyan. Kahit pa ito yung nakatigil lang o kaya tumatakbo. Yan. Yung mga pangyayaring hindi natin may iwasan. Natalsikan ng bato sa kalsada habang tumatakbo o kahit pa binato o sinadyang binato o hindi natin alam. Yan. O kaya nabiktima ng vandalism, ginasgas yung pintura o kaya tinapunan ng ibang pintura yung ating sasakyan. So, yun po, sasagutin yan ng ating comprehensive auto insurance para magawa o maibalik sa dati yung itsura ng ating sasakyan. Trivia lang din po, mga kaibigan. Dati po, ang comprehensive insurance, hindi po kasama sa coverage yung ang cost ng pagkasira ay banggaan. Ayan. Kasi meron pong ibang insurance na nagko-cover pagdating sa banggaan. Ang tawag po doon ay collision insurance. Pero ngayon po, karaniwan na o lahat na ng mga insurance coverage or insurance policy naka-built-in na po, kasama na po sa comprehensive insurance yung collision insurance. Kaya covered na rin po sa mga policy lumalabas ngayon, inilalabas ng mga insurance company, kasama na yung coverage doon sa aksidenteng banggaan ng mga sasakyan. Ngayon, sino po ba ang required na kumuha ng comprehensive insurance? Yan. Hindi po kasi lahat ay required. Pero sino po yung required na kumuha ng comprehensive auto insurance? Ito po, yung lahat ng nakaloan o binabayaran pang sasakyan sa bangko o anumang financing institution. Kasama po dyan yung mga big bike. Yan. Required na rin po sila na kumuha ng comprehensive auto insurance. So, sa madaling sabi, basta utang pa ang sasakyan, required na ikuha ng comprehensive auto insurance. Wag po nating ipagkamali na yun lang naka-loan na sasakyan ang pwede. So, required po sila. Pero, sino po yung pwedeng ikuha ng comprehensive auto insurance?
lahat po, pribadong sasakyan po, ang pinag-uusapan lang muna natin, ano po, lahat po ng pribadong sasakyan na ang edad ay nasa 10 taon pababa. Yan. So, lahat po yan, pwede. Pero ang required, yung mga naka-loan pa. Pero kahit po hindi yan inutang o kaya tapos ng bayaran, basta ang sasakyan ay 10 taon pababa, pwede pa po natin silang ikuha ng comprehensive insurance. Saan po ba natin magagamit o mapapakinabangan yung comprehensive auto insurance? Ayan, mga kaibigan. Ngayon, didiscuss po natin, ipagpapatuloy natin yung ating discussion. Saan ba natin pwedeng pakinabangan? Kailan natin pakikinabangan yung ating comprehensive auto insurance? Ngayon po, magbibigay lang tayo ng sample. Kung inyo pong makikita sa bandang itaas ng ating screen, meron tayong kinuhang sample na quotation mula sa isang insurance company ng comprehensive insurance. Ayan. So, base po sa makikita ninyo, mapapansin po ninyo, yung subject niya is a motor insurance quotation. Hindi ko na po babanggitin kung anong insurance company ang nag-quote nito. Ayan. Ang produkto niya is the Auto Comprehensive Package. Makikita rin po ninyo yung nakalagay na sa susunod, yung assured name. So, yun ho yung pangalan ng may-ari ng sasakyang i-insure. Kung ano yung unit niya. Ayan, halimbawa, base po dun sa ating kinuhang halimbawa, 2020 Mitsubishi Mirage G4 1.2 GLX CVT gas automatic transmission. Mahalaga po na kumpleto yung detalye yan. Bakit po? Diyan po kasi nila ibabase kung magkano po natin mai-insure yung ating sasakyan o yung tinatawag na sum insured. Yan. Kaya mahalaga anong modelo, anong make, kung ngayon ba ay Toyota o Mitsubishi, kung anong variant ng ating sasakyan ang ipa-insure, kung gas ba yan o diesel, kung manual transmission or automatic transmission. Kasi doon po nagbabari para ma-determine kung magkano po yung fair market value ng ating sasakyan sa kasalukuyan. Ayan, makikita po ninyo, nakalagay din sa bandang baba, yung tinatawag na deductible. At ang halaga po ng deductible ay 2,000 pesos. So, mahalaga po ito sa isang insurance coverage. Ano po ba yung tinatawag na deductible? Yan din po yung tinatawag na participation ng may-ari ng sasakyan kapag nagkaroon na po tayo ng claims. Mas maganda po, mas mababa ang deductible, mas maganda po. Bakit? Kasi po, halimbawa, nagkaroon po tayo ng claims na bangga yung ating sasakyan. Ayan, halimbawa, own damage. Ayan, nakalagay po, own damage and theft. Halimbawa lang po, na-aksidente o kaya ay nabangga yung ating sasakyan. Aksidenteng nai-atras natin, ayan, sa garahe, na damage, self-accident, own damage, at nung ating pina-estimate, ay umabot ng 10,000 halimbawa, yung cost ng repair ng ating sasakyang naka-insure. Ngayon, ang sasagutin lang po ng insurance company doon sa 10,000 ay 8,000 at yung 2,000 base doon sa ginamit nating sample na vehicle dito sa quotation, 2,000 ang deductible. So yung 2,000 ay share na po yon o participation na yon nung may-ari ng sasakyan. So, kung ang participation po o kung ang deductible ay 5,000 pesos o kaya 7,000 pesos, yun po yung magiging share nung may-ari ng sasakyan. Kung halimbawa 10,000 ang cost nung repair nung damage nung sasakyan at ang deductible niya ay 5,000, so 5,000 lang po ang sasagutin ng insurance company at ang another 5,000 pesos po ay sasagutin ng may-ari bilang kanyang participation. So pumunta po tayo doon sa tinatawag na own damage and theft. Ano po ba yung tinatawag na own damage and theft? So yan po yung i-cover niya yung damage ng ating sasakyan due to accident na hindi ang cause ay nature. Halimbawa, hindi acts of nature ang cause. So i-cover po yung ating sasakyan base doon sa ating sum
insured. Kung makikita po ninyo, base doon sa ginamit nating example na quotation sa sasakyan, ang sum insured po niya ay 555,000 pesos. Sa own damage, halimbawa po, nabangga, mayroong repair. So hanggang 555,000, pwede tayong sagutin yung gastos ng ating sasakyan. Kung halimbawa naman, theft, nanakaw o nakarnap yung ating sasakyan, so bibigyan po tayo sa halagang 555,000 pesos kasi yun yung sum insured natin. So hindi po fix yung sum insured. Yun pong sum insured natin, depende po sa fair market value ng ating sasakyan na ating ipina-insure. Next po is na coverage is yung tinatawag na BTP bodily injury. Ano po ba yung tinatawag na BTP bodily injury? Nakalagay po rito ay ang sum insured niya ay 200,000 pesos. Ano po ba yung tinatawag na BTP bodily injury? Yan po yung sasagutin yung kung sakali na nung tayo'y naka-aksidente tayo ng tao. Halimbawa, nabangga natin tao. So, hanggang 200,000 po ay sasagutin nung insurance natin yung gastos sa hospitalization nung ating nadisgrasya o nabanggang tao. Yan. Base po doon sa ginamit nating sample na quotation. Next naman po, ano po ba yung BTP property damage? So, yan din naman po yung sasagutin ng ating insurance coverage, ng ating insurance policy, yung gastusin doon sa mga properties na ating nadisgrasya nung tayo'y na-aksidente. Like for example, ako po ang may-ari ng sasakyan. Ako po, naka-insured yung aking sasakyan. Nabangga ko ay isang van, halimbawa. Then, ang damage po, halimbawa, ang cost ng damage nung pina-estimate yung van ay around mga 150,000 pesos. So, ang sasagot po nun, o sasagutin po yon nung ating o aking insurance policy base doon sa BTP property damage. So, sasagutin po niya yung 150,000 na cost ng repair. E paano po kung ang cost ng repair ay mas malaki pa doon sa sum insured ko? Halimbawa, dito po sa sample na ginamit natin is 200,000 pesos. Di po ba? So, ngayon, ang naging cost po, o yung sa estimate, ang cost ng repair is 250. So, paano po yun? Sasagutin po ba yung buong 250? Hindi po. Hanggang dun lang po tayo sa 200,000. E paano po yung 50? Nasa usapan na po yon nung may-ari ng sasakyan na insured. Halimbawa ako, ang insured, akong nakadisgrasya, akong may kasalanan. Ako na po ang sasagot nun or depende na po sa usapan namin kung mapakiusapan ko siya na siya na po ang gumastos doon sa kanyang sasakyan. Pero ang sasagutin lang po hanggang dun lang dun sa sum insured natin. Yan. So sunod naman po, makikita po ninyo dun sa sample natin ibinigay, nakalagay po unmanned passenger PA. So yan po yung personal accident. Ang i-cover naman po nito yung sakay nung ating sasakyan na naka-insured. Kasama po dyan ang driver at yung kanyang mga pasahero. Dito po sa example na ating kinuha, hanggang 5 pasahero po. Bakit po? Kasi ang sample po natin na sasakyan ay sedan. Yan. Na ang maximum passenger po ay hanggang 5. Kaya hanggang 5 po yung nakalagay dito. At 250,000. So, di-divide po yung 250,000 dun sa 5 pasahero. So, tig 50,000 po yung i-cover. Kung sakali po na may sakay, 5 sakay yung ating sasakyan na na-aksidente, yung cost ng hospitalization, and even kung mamamatay yung sakay nung ating sasakyan. E paano po kung 2 lang o 3 lang yung sakay? So, tig 50 lang po yung 3 sakay. Yun lang po ang i-cover ng ating insurance. Yan. Hanggang up to 250,000 lang po yun sa 5. Pero kung 3 lang po yung tig 50,000. Susunod naman po yung tinatawag na acts of nature na tinatawag.
So sa act of nature po, ito pong acts of nature, pwede po itong hindi kunin. Halimbawa, ang gusto ninyo, katulad nito, ng sample na ginawa natin, meron pong nakalagay with acts of nature at without acts of nature. Nasa inyo po yon. Kung ayaw nyo nung with acts of nature, mas mura po yung magiging premium ng inyong insurance coverage. Pero kung ang pipiliin po ninyo, yung with acts of nature, mas malaki po yung babayaran. Ano po bang kino-cover nung acts of nature? Ito po, ang kino-cover niya, yung mga pagkasira na bunga ng kalamidad o yung acts of nature. Halimbawa po, bagyo, baha, earthquake, yan. Yan po, kino-cover po yan. So kung wala pong coverage na acts of nature yung ating insurance policy, pag yan po ang mga naging cause ng pagkasira ng ating sasakyan, ay hindi po yan i-cover. Yan. So yan po, yan yung basic na coverage ng mga insurance policy na pwede po nating ma-avail. Yan. Mga basic lang po yan. Pero meron pa pong, yan yung mga standard, meron pa pong iba na insurance company na bukod dyan, meron pa silang idinadagdag o ini-offer na dagdag na coverage. Like for example, kung halimbawa, mayroong mga gadgets na nakalagay o kasamang ng nagta-travel, nung sakay nung sasakyan, meron din pong merong policy na pwede pong isama sa coverage yan. So, papalitan o babayaran ng insurance yung cost o yung fair market value, base sa fair market value ng mga gadgets o kagamitang naroon sa ating sasakyan. Pero hindi na po yun kasama sa standard. Ano pa po ang hindi kasama sa standard pero mga add-on benefits na ibinibigay ng mga insurance company. Meron pong tinatawag na roadside assistance. So, karaniwan na po din ngayon, add-on na po yan sa mga insurance coverage na ino-offer ng mga insurance company, yung roadside assistance o yung towing. Halimbawa, tumirik ang sasakyan. Yan, libre ang tow hanggang doon sa bahay or sa pinakamalapit na accredited shop. Yan. Karaniwan lang po kapag ka nasa expressways ay hindi na kasama o hindi kasama sa coverage. Bakit po? Dahil karaniwan yung karaniwan sa mga insurance company hindi sila accredited dun sa towing company sa loob ng expressway. Pero meron din pong ilan na insurance company na accredited sila kaya kino-cover din po nila yung roadside assistance sa mga o sa loob ng expressways. Ayan. So, yan po yung mga pwede nating maging coverage ng ating sasakyan kapag tayo po ay kumuha ng comprehensive auto insurance. So, hanggang dyan lang po muna yung ating bahagi ng ating vlog ngayon. At sa susunod po, sa part 2, may part 2 pa po yung ating talakayan ito tungkol sa comprehensive auto insurance. Pagpapatuloy po natin yan, abangan po ninyo at sana po sa ginawa natin ito ay meron po kayong natutunan at meron kayong napulot na kaalaman. Hanggang sa susunod po nating pagkikita ulit sa ating James Bong TV. Magandang umaga po sa inyong lahat.